balita. Magandang tanghali Pilipinas, sa nawang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Martes, Enero 27, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, hepe ng PNP Special Action Force sinibak matapos ang pagkamatay na mahigit sa 40 miyembro sa engkwentro laban sa MILF. Mahigit sa 300 miyembro ng PNP staff na kasamahan ng mga nasawing pulis sa Maguindanao accounted na. Militar itinangging may pinugutan ng ulo sa mga nasawing pulis sa Maguindanao. Opisyal ng Special Action Force na nasawi sa MILF encounter, pinahinto na sana sa pamilya o ng kanyang pamilya sa pagiging pulis. Liderato ng Senado tiniyak na resolbahin ngayong araw ang isyu sa pagpapaaresto kay Makati Mayor Junjun Binay. Weteng dahilan umano sa pagpatay ng NPA sa kaanak ng kilalang pamilya ng politiko dyan sa Cagayan. Pagtugis dito sa mga 8 preso na nakapuga dyan sa Basilan Provincial Jail, pinag-iibayo pa ng mga otoridad. Sa international news, 6 na estado sa East Coast ng Amerika na sa state of emergency na. Rehiyon paralisado dahil sa makasaysayang winter storm. Balitang sports, World Boxing Organization President kumpiyansang matutuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Sa showbiz naman, kinuronahang Miss Universe katuparan ang pangarap ang makatira daw sa New York. Umano'y pagkakaroon ng lahing Pinay ni Miss Jamaica, usap-usapan ngayon. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundesca. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang hepe ng Philippine National Police Special Action Force sinibak na sa pwesto matapos ang madugong maraming pagkamatay ng kanyang mga kasamahan doon sa lalawigan ng Maguindanao. May follow-up report mula dyan sa Campo Crame, si Bombo Annalise Soberano. Ang kami na. Bombo Jun, katatapos lamang ng press conference ni DILG Secretary Marojas at ni PNP OIC Chief Police Director Leonardo Espina. At sinabi nila ngayon na stabilize na ang sitwasyon sa Mamasapano, Maguindanao 2 araw matapos ang madugong sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng PNP Special Action Force at mga pinaniwang miyembro ng MILF at BIFF. Ayon sa PNP at AFP, humupa na ang tensyon sa lugar. Kinumpirma naman ni Interior ni Secretary Rojas na all accounted na ang lahat ng mga police commando na sangkot sa madugong sagupaan. Sinabi ni Rojas na 392 ang kabuoang tropa na sangkot sa nasabing operasyon. 336 dito, Bombo June, ay buhay, 44 ang patay, habang 12 ang sugatan. Sa kabilang dako, hinahanda na rin ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay sa pinakamataas na parangal para sa mga nasawing staff members. Tiniyak ni Rojas na makakatanggap ang mga kaanak ng mga nasawing pulis sa Maguindanao Clash na nagkakahalaga ng benefits na 1.5 million hanggang 2 milyon depende sa rango, Bombo June. Inatasan ni Secretary Rojas si Directorate for Controllership Police Director Rolando Purugana ng mga siwa o personal na pangasiwaan ang benefits ng mga nasawing PNP staff members at tiyakin na direktang mapupunta sa mga kaanak ang nasabing benepisyo. Siniguro naman ni Rojas na sakaling magkaroon ng lapses sa nasabing Mamasapano encounter ay mananagot ang mga nasabing opisyal. Kinumpirma din ni PNP OIC Chief Police Director Leonardo Espina ang administrative relief kay PNP Staff Director Police Director Napenas pending sa resulta ng binuong Board of Inquiry na pangungunahan mismo ng PNP OIC Chief kasama si CIDG Director Police Director Benjamin Magalong. Sa ngayon, Bombo June, ay umuusad na ang nasabing Board of Inquiry at nais nilang matyak kung masiguro at malaman kung ano at bakit nangyari na ganito karaming casualty ang tinamo ng mga pulis sa Bombo June. At sa ngayon ay sinabi ni Police Deputy Director General Espina na kanyang inirekomenda ang spot promotion ng mga nasawing police
police members at ang itong sinasabi niyang kung may managot ay dapat managot, Bombo June. Rekomenda din ni Espina ang pagbibigay ng highest possible medal gaya ng Gold Cross medal sa 40 pulis, 44 na pulis na nasawi sa Maguindanao encounter, Bombo June. At sa ngayon ay tiwala naman ang PNP at ang pamahalaan ang patuloy pagtitiwala at kumpiyansa sa sinasagawang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Kaya't ang pakay nila ngayon, Bombo June, ay malaman ang punot dulo nitong Mama Sapano operation na inilunsad ng PNP Special Action Force at ang target nga nila ay makuha itong Malaysian bomb expert ay isang miyembro ng Jemaah Islamiyah, itong si Marwan at si Usman Basit. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Marojas. At 336 ang accounted for. Itong accounted for na ito, tao per tao, head count, may mga pangalan ito. Walang naliligaw na tao o pangalan. So doon sa 392, 336 are accounted for buhay and are in Camp Awang in Cotabato City being processed at 44 ang killed in action, 12 ang wounded in action. Si Secretary Marojas. Mulat Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Anali. Yes, Bombo Jun. Okay, ano may initial report na ba yung PNP? I understand lumabas yung balita na misencounter ito. Tama po ba? Bombo Jun, at minensyon na nga kahapon ni Secretary Marojas at mismo ni General Espina na ang nangyari ay misencounter, Bombo Jun, dahil naligaw umano ang mga engaging troops dito sa may area ng MILF. Pero una nang nakasagupa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang mga staff members. At dahil nga sa nasabing enkwentro, ay naligaw sila sa Gawi sa may direksyon ng MILF. At dito na nga nangyari ang mas madugong sagupaan pa, Bombo Jun. Pero sinabi na nga nila na bago pa man ang enkwentro sa MILF ay nakuha na nila, na-neutralize na nila ang Malaysian bomb expert na si Marwan, Bombo Jun. Okay, ang balita kasi yan, may operation sila, 390 plus, 92 to be exact. Ang nangyari ay naligaw sila. Naligaw yung isang grupo ng SAF na yan na punta doon sa teritoryo ng MILF. Tama ka. Ito yung mga miyembro ng 55th Special Action Company. Yung namatayan. Yes. Okay. So ngayon, nakordon sila doon, natrap sila, naubusan sila ng bala, ang sinasabi. Humingi sila ng tulong sa militar. Ang militar, alam nila, mayroong communication, hindi raw nakapag-responde yung militar sapagkat tali yung kamay nila dahil sa umiiral na ceasefire agreement, dahil nga may umiiral na usapang pangkapayapaan. Ito ba ay validated? Totoo ba ito? Well, Bombo Jun, yung mga report, may mga lumalabas na report, pero batay na rin sa pahayag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin, ay may coordination naman sa kasila, Bombo Jun, at tinutulungan naman ng AFP itong PNP. Pero although it's a purely PNP staff operation, Bombo Jun, kaya yung operasyon na yon, yung PNP lamang ang nakakaalam. Pero yung pagpasok nila sa nasabing lugar, alam ng militar, Bombo Jun. Yun, isa pa nga yan. Ngayon, dito sa panig ng MILF, kung sila'y ginagalang itong umiral na ceasefire agreement, dapat siguro, ang dami kasing naglalabas ang iba't ibang teorya. That's why yung mga politiko natin, yung iba ay sumasakay na rin dito sa isyong ito na hindi pa malinaw. Kaya minsan makakalabas ka ng komento, siguro masaktan din ang kabila. Dapat ilabas muna ang totoong pangyayari. Tama, Bombo Jun. Tama ka. At ito na nga, no, mismo nga ang PNP ay ayaw magsalita ng ano pa mang mga komento, Bombo Jun, hinggil sa operasyon. At magsasalita talaga sila kapag lumabas na ang resulta sa Board of Inquiry, no? Yung resulta sa isinasagawang operasyon, dito na nila malalaman at masasabi kung ano yung mga dapat gawin at sino yung mga managot dito, Bombo Jun. Sige, maraming salamat si Bombo Anali Subiran. Ang pamunuan ng militar ay itinangging may pinugutan ng ulo dun sa mga nasawing biktima na Special Action Force. May detalye at follow-up report ang Bombo Radio Iloilo.
Nilinaw ngayon ng tropa ng militar na hindi totoo na may pinugutan ng ulo o pinutulan ng bahagi ng katawan ng miyembro ng Special Action Force o SAF ng Philippine National Police o PNP sa Sagupaan sa Mamasapano, Maguindanao. Ito ay kasunod ng mga naglalabasang impormasyon na pinugutan o pinutulan ng bahagi ng katawan ang ilan sa mga nasawing pulis. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Captain Joan Pitinglay, Chief ng Public Affairs Office ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, base sa pag-usisa sa mga bangkay ng mga nasawing SAF na nasa kanilang headquarters ngayon, wala ni isa na pinugutan o pinutulan ng anumang bahagi ng katawan. Sa ngayon, nasa 44 na bangkay na ang na-recover. Tumanggi naman ang Philippine Army na maglabas ng opisyal na pangalan ng mga nasawi dahil ito ay nasa desisyon na ng PNP. Aminado rin ang militar na malaking tagumpay sana ang pagkakaaresto ng SAF sa wanted na si Marwan kung hindi napatay ang mga ito sa Sagupaan. So far, yung lahat ng bodies na napunta dito, cadavers, wala po. Wala. Buo po sila, walang naputunan ng ulo, kamay, paa, buo po. Buo po yung nandito. Si Captain Joan Pitinglay sa panayam ng Bombo Radyo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo, Iloilo, Bombo Ani de la Cruz, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nanawagan ng investigasyon si Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sa nangyaring madugang engkwentro sa pagitan ng PNP Special Action Force at Moro Islamic Liberation Front na nag-iwan ng nasa mahigit 40 ang patay sa panig ng pulisya diyan sa Maguindanao. Nais ni Poe na malaman kung bakit napuruhan ang puwersa ng pamahalaan sa naganap na engkwentro noong nakarang linggo. Malaki o manong pundong ginugugol ng pamahalaan para masanay ang ating elite forces, pero ito ang nangyari sa kanila ngayon. Gustong malaman ng senadora kung may naganap na koordinasyon sa nasabing operasyon. Sinabi ni Po na dapat maipaliwanag ni Interior Secretary Marroas kung ano talaga ang tunay na nangyari sa nangyaring Sagupaan. Hinamo naman ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na patunayan na sincero sila sa usapang pangkapayapaan. Kasunod ito ng pamamaslang ng MILF sa mahigit sa 40 mga polis na magsisilbi lang sana ng warrant of arrest laban sa hinihinalang international terrorist. Ayon kay Senador Cayetano, kung talagang kapayapaan ang nais ng MILF, ipakita nila ngayon ang sinseridad sa pamamagitan ng pagbigay ng hustisya sa mga napaslang na polis. Dapat anyang panguna ng MILF ang paghahanap sa mga kriminal na pumatay sa mga pulis, ilabas at isuko ito sa gobyerno. Dahil sa malagim na pangyayari, duda ngayon si Cayetano na maging matagumpay pa ang peace process na isinusulong ng gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front kaugnay ng sa ilalim ng Bangsamoro Basic Law. Sa katunayan, nag-withdraw na ng suporta si Cayetano sa BBL o Bangsamoro Basic Law at malalaman o malamang daw ay boboto siya kontra sa pagsasabatas ng panukalang batas na yan. Ang nakikita raw kasi ngayon ni Cayetano ay one-sided lamang ang tunay na may kagustuhan sa kapayapaan sa Mindanao. Mga kaibigan, alam nyo ba ang opisyal, isa doon sa mga opisyal ng Special Action Force na nasawi sa MILF encounter ay pinahihinto na sana ng kanyang pamilya sa pagiging pulis. May detalye ang Bombo Radio Jensen. Pinagginayangan ni retired Police Chief Inspector Nelson Pabalinas, ama ng napatay na si Police Senior Inspector Ryan Pabalinas, na hindi nalampasan ng anak ang operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Sinabi ni Nestor Pabalinas na nakipagpalitan pa ng text message ang anak noong linggo na sasama sa isang operasyon, subalit hindi sinabi kung saan. Ayon pa nito na nakatakda sanang mag-schooling si Ryan para madagdagan ang ranggo, subalit ito ang naging resulta. Anya, kakausapin ito ang manugang sa Zamboanga na dito na lamang sa Jensen iburol ang anak dahil nandito ang kanilang pamilya. Sinabi din ito na gusto ni Ryan noon na maging isang ganap na engineer, subalit nang mapasa ang entrance exam ng PNPA, pumasok ito ng training hanggang nagtapos at naging aktibong pulis. Una nang sinabi ni Rayan Pabalinas, kapatid ni Ryan, na noon pa man kinausap na ang kanyang kuya at isa pang kapatid na opisyal din ng pulisya para huminto sa serbisyo pagkapulis, subalit sinabi lamang ng dalawang kapatid na kanila nang napanumpaan ang paglilingkod sa bayan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo General Santos. Bombo May Pardillo de Claro nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo!
Sa ibang mga balita, tiniyak ng liderato ng Senado na re-resolbahin ang question sa inisyong contempt at arrest order ng Senate Blue Ribbon Committee kay Makati Mayor Junjun Binay at 5 iba pa ngayong hapon. Kinwestiyon kasi ni Senador Tito Soto ang proseso ng inisyong contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil 3 lamang anyang senador ang tumalo at nag-aproba sa inisyong arrest warrant. Git ni Soto, sang-ayon sa rules ng Senado, dapat na nakonsulta ang lahat ng miyembro ng komite. Bukod dito, lumutang din ang mga tanong kung bakit walang perma itong si Senate President Franklin Drilon sa arrest order at kung epektibo ba ang 7 araw na palugit, kung kailan pwede pa umanong baliktarin ang arrest order ng mayorya ng kapulungan. Inirefer ngayon sa Senate Committee on Rules ni Senador Alan Peter Cayetano ang isyong yan. At mamayang dakong alas 4 o hanggang alas 5 ng hapon ay pagpapasyahan ng senador kung talagang ituloy ang pagpapaaresto sa anak ni Vice President Gio Binay. Ang pamilya Binay may Plan A at Plan B na sakaling matuloy ang pagpapaaresto kay Makati Mayor Binay. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Inamin ngayong umaga, Bombo June, mga kaibigan ng pamilya Binay na naihanda na nilang kanilang kalooban sa posibilidad na makulong talaga ng tuluyan si Makati Mayor Junjun Binay dahil sa contempt charges ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Masyado manong minamanipula ng mga kritiko ng kanilang pamilya ang mga panuntunan pati na ang pagkontempt sa kanyang kapatid. Ayon kay Makati Congresswoman Abigail Binay, nakapag-usap na silang magkakapatid at napaghanda na nila ang mga dapat na gawin. Katunayan, meron na silang Plan A at Plan B na sila lamang ang nakakaalam ngayon at ayaw munang isa publiko. Pabiro pang sinabi ng mambabatas na dadalhan na lamang niya ng toiletries ang kapatid kapag ito'y nakakulong na sa facility ng Senado. Tinawag pa nitong anticlimactic nang hindi natuloy kahapon ang pag-issue ng order na hulihin si Mayor Binay at 5 iba pa dahil na rin sa kinakailangan pang resolbahing mga issue dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero may mga ginagawa rin umano silang aksyon para matiyak na maiingatan naman ang karapatan ng kanilang kampo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Congresswoman Abigail Binay. We always have a Plan B, Plan A, Plan B. So hopefully lang the kids aren't going to be so affected. Dadalhan ko siya ng toiletries. Para anticlimactic. Nangyari, hindi natuloy. Ready naman na kami. We're all ready. We just have to be, kailangan alalayan yung mga bata. Yung mas important. That's why we always say, sanay kami, the generation after my dad. Pero yung mga apo, hindi sanay. Ang bahagi ng naging pahayag ni Congresswoman Abigail Binay, kaugnay niyan ay meron na umano silang mga kinakausap na abogado upang magbigay ng gabay upang matiyak lamang ang pag-iingat sa kanilang mga karapatan. Para naman sa panig ng Senado, kung makikipagtulungan ang kampo ng mga Binay ay hindi naman kinakailangan talagang makulong itong si Mayor Junjun Binay. Mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Malacanang ay ayaw raw makialam sa contempt o pagpapaaresto ng Senado kay Mayor Binay. Live mula sa Malacanang, nandun si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond! Bombo June, tahimik ang Malacanang sa kapasyahan ng Senate Blue Ribbon Committee na ipakonteba at iparesto na si Makati City Mayor Junjun Binay at iba pang katao. Makaramis na din ang mga pagdinig ng komite. Sinabi ni Secretary Sani Coloma na desisyon ito ng Senado na kamantay lamang at iwalay na sakay ng pamalaan. Sinabi pa ni Coloma na gusto lang milos lamang ang Malacanang sa naturang sabihin at pinag-usapan ngayon sa kontrobersyang kinakarap ng mga Binay at wala daw papanigan. Ayon pa kay Coloma, na sa halipa na magpalabas ng mga instruksyon ay mas mabuting hintay na lamang ang magiging takbo ng mga pangyari at developments. Hindi naman ang gobyerno daw ay totok sa governance. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo, Bombo. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. It's time for Dunkin' Donuts Delicious Winning Combo 3-3-12. I'm your host, Garrett Ramsey. Are you ready? Do this with me. 3. Choose 3 premium donuts. 3. Choose 3 classic donuts. And 12. Choose 12 munchkins. And get this winning combo for 199 pesos. So come on down to the nearest Dunkin' Donuts.
Promo valid from January 1, 2015 to January 31, 2015 at participating outlets nationwide. Not valid with other promotions or discounts. Per DTI FTB SPD permit number 5486 series of 2014. At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Ang pamunuan ng CBCP ay may komento o may statement kaugnay ng nangyari sa Gupaan dyan sa Maguindanao. May detalye si Bombo Vince Villar. Hindi kailangan maging hadlang sa pagpapatuloy ng usapang pagkapayapaan sa Mindanao nangyaring di-umano'y misencounter sa pagitan ng PNP, SAF at MILF na kinimatay ng halos 60 katao kabilang na rito ang mahigit 40 Special Action Force at 8 naman sa MILF. Ito ang naging panawagan ng pamunuan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa kabila ng pag-atras ng ilan sa mga senador na sumuporta sa nilulutong Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Ang batas na magiging bunga sana ng pagsisikap ng gobyerno at ng MILF para sa inaasam na katahimikan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay CBCP President Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, bagamat kinukundi na nila ang nangyaring karahasan, anuman ang pinag-ugatan nito ay hindi umano nila maaring panigan ang mga nananawagan na wag nang ituloy ang peace process. Kung meron naman ng ibang solusyon sa insidenteng ito ay dapat para sa ikabubuti ng lahat. Maalala na dalawa sa mga dapat sanay authors ng BDL na Senator Alan Cayetano at Senator J.V. Ejercito ang umatras na dahil sa kanya-kanyang rason. Sa panig ni Cayetano, duda umano siyang may mararating pa ang kasunduang ito. Kinundinan nito ang pangyayari at sinabing mababaw na rason ang lack of coordination kaya nangyaring enkwentro. Hayagan namang binatikos ni Ejercito ang MILF sa pagsasabing kaduwagan ang walang awang pagmasaker sa tropa ng PNP SAF. Pagdidiin pa ni Ejercito dapat o dahil nangyari ito sa panahon na nirerepaso pa lamang ang Bangsamoro Basic Law, duda siya na ang batas na ito nga ang totoong solusyon sa kaguluhan sa Mindanao. Pero ang punto naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, ang pakikinggan, ayaw umano nitong masayang ang halos 2 dekada ng pinaghirapang matupad na usapang pangkapayapaan na masasayang lamang sa iisang insidente. At yan ang ating ulat. Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na kabilang sa nasangkot sa madugong sagupaan na yan ay muli raw nagpaputok dyan sa Central Mindanao. Exclusive, direktamente live mula sa Central Mindanao. Nandun si Bombo Gary versus Gar Kamingan. Maraming salamat Bombo John. Inamin ngayon ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na hawak na nila ang mga armas sa mga nasawing kasapi ng PNP Special Action Force sa Barangay Tucanalipaw, Mamasapanong, Maguindanao. Ito mismo ang sinabi ni Bangsamoro Islamic Freedom Movement spokesman Abu Misri Mama. Kanina habang patungo ang GPHC MILF Ceasefire Committee at International Monitoring Team, animoy nagsasaya ang BIFF at nagpaputok pa ng kanilang baril pero malayo ito sa encounter site. Samantala namang oras ay posibleng dadalhin ang mga bangkay ng ilang mga tawan ng PNP Special Action Force na nasawit dito sa bahagi ng Mamasapano, Maguindanao Province. Nagulat live mula dito sa... Yes, go ahead. Gar, siyempre andyan ka mismo sa area, malapit dun sa pinangyarihan. Anong mga lumalabas na kwento? Kasi iba't iba yung mga bersyon na nakakarating dito sa Metro Manila. May mga sinasabing sinulo ng PNP yung operasyon at hindi nag-coordinate para mapasakamay nila yung... ano tawag doon, yung patong sa ulo ng 2 international terrorist. Yung militar ayaw ding sumaklolo sa kanila sapagkat natali yung kamay nila dahil sa umiiral na ceasefire. Ang sabi naman ng iba, misencounter lamang kasi yung tropa ng pamalan, yung SAF na yan ay pumasok doon sa area ng MILF. Anong lumalabas na latest information dyan? Yun rin ang usap-usapan dito, Bobo John, na pumasok yung PNP SAF na walang koordinasyon sa local police, sa mga local official at hanay ng militar. Kahit na si Mayor Victor Ampatuan ng Mamasapanong, Maguindanao ay nagulat sa yung nagkaroon ng matinding bakbakan sa bahagi ng barangay Tucanalipaw, Mamasapanong, Maguindanao. Ika nga, binatikos yung ilang mga opisyal ng PNP SAF. Bakit hindi nag-coordinate sa ilang puwersa? Sana mayroong mga ibang armored carrier bilang baka. Pero namin naman ang militar na mahirap sa kanila mag-responde dahil wala silang contact direct sa PNP SAF at naghihintay sila ng go signal mula sa GPHC MILF Ceasefire Committee
baka malabag nila yung pinagkitay na usapang pangkapayapaan sa Mindanao yung ceasefire agreement. Pero sa kabilang banda, yung MILF, alam nilang may umiral na ceasefire kasi nga para matuloy yung isinusulong na Bangsamoro entity na yan. Pero granting, ito'y naligaw at pumasok sa teritoryo nila, basta nilang binakbakan. Hindi mo na, teka muna, may ceasefire tayo o hulihin na lang natin, ipapatubos natin itong tropa ng pamalan na pumasok sa area natin. Hindi nangyaring ganon, di ba? Sa pahayag ni Commander Samsudin Muhammad Omar sa ating kaibigan at ni Bon Al-Haq, ang Civil Military Affairs Chief sa Moro Islamic Liberation Front, na nagkabiglaan. Okay. Una raw na nagpaputok yung PNP SAP sa kanilang anay. Kasi ang nangyari dito, Bobo John, na neutralize na ng PNP SAP yung si Sultan Brigadier Abdul Marwan. Pabalik na sila, nang tambangan sila ng DIFF. Ngunit nang mag-maneuver sila, napasok nila yung kampo rin ng MILF, kaya nagkaroon na ng putukan. Halo-halo na yung puwersa sa loob. Okay. Ganito karami, 43 ang opisyal na bilang ni DILG Secretary Maroa sa mga nasawi dito sa panig ng pamalaan at 8 ata sa MILF. Ngayon, kung enkwentro lamang, parang kini-question ng iba, bakit ganito karami? Ang hinala is pananambang, inambush, inabangan yung daan at inambush yung ating puwersa ng pamalaan. Ganun ba yon? Positibo yan, Bobo John. Inamin mismo yan ang BIFF na habang palabas yung PNP SAP, sinampangan na nila. Nang mapadako yung PNP SAP dahil nag-maneuver sila, na pasok nila, hindi nila alam yung lugar kasi hindi nila kabisado. Hindi naman karamihan ng PNP SAP ay taga dito sa Mindanao, nanggaling ng Metro Manila at Zamboanga, kaya nagkalito-lito na, nabakbakan sila ng MILF. But anyway, may investigasyon ang pamalaan. Dapat malaman natin ito sapagkat crucial ang resulta ng investigasyon na yan sa isinusulong na Bangsamoro region dyan sa Mindanao. Maraming salamat, Bombogari Fuerzas. Yes, Bobo John, ang pinaka-masidis nun, sinabi mismo ng isang survivor na ayaw niya magpalabas ng kanyang totoong identity. Sabi niya, kahit patayin na yung kanyang mga kasamaan ay binaril pa sa ulo ng malapitan ng mga rebelde. Ninakawan pa? Yan ang nangyari. Kaya na makikita mo, wasak-wasak yung kanilang mukha. Oo, Gar, baka makuha natin eksklusibo ng Bombo Radio yung survivor na yan. Makausap natin kahit hindi ipapakilala yung pangalan niya. Anyway, para malaman din ng lahat. Maraming salamat, Bombogari. Yan ang latest update mula dito sa bahagi ng Maguindanao. Bombogari Fuerzas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Fast Radio, Tumbo. Weteng dahilan daw ng pagpatay ng NPA sa kaanak ng kilalang pamilya ng politiko doon sa Cagayan Valley. May detalyang Bombo Radio Tugigaraw. Inako ng New People's Army, partikular ng Danilo Ben Command, ang pagpatay kay Victor Isaac Agatep, kaanak ng kilalang pamilya ng politiko sa Lasam, Cagayan. Sa statement na ipinadala ng grupo sa Bombo Radio, pinarusahan umano nila si Agatep dahil sa protektor siya ng weteng at illegal drug operation sa Lasam. Inakusahan din siya ng NPA ng pagpipilit sa ilang residente na maging kaafgo. Matatandaan na pinagbabarila patay kahapon ng may 17 katao ang biktima sa labas ng kanyang tahanan. Una rito, biglang pumasok ang armadong grupo sa compound ng biktima at tinanong ang kinaroroonan ng biktima. Nang makita nila ito ay pinalabas siya sa bahay at pinaupo at saka pinalibutan. Dito naman lumabas ang isa sa mga anak ng lalaki ng biktima at tumakbo at niyakap ang ama. Subalit hindi natinag ang grupo at binaril ng 2 beses ang biktima. Pagkatapos ito ay hinila ang anak ng biktima papalayo at muli siyang pinagbabaril. Ayon sa PNP Lasam, 5 ang tama ng biktima sa kanyang likod, dibdib at tagiliran. Ang biktima ay may kaso kaugnay sa operasyon ng weteng sa Lasam, kasunod ng ginawang raid ng National Bureau of Investigation na mula pa sa Maynila noong 2014 kung saan naaktuhan ang mismong pagbobola ng nasabing illegal na sugal. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Grace Magsilong-Karag. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts.
Samantala sa ibang mga balita, Bombo International News. Bombo International News. International News. 6 na estado sa East Coast ng Amerika na sa state of emergency na. Rehiyon paralisado dahil sa makasaysayang winter storm. May detalye si Bombo Lizelle Galan. Maraming estado sa Northeast America kahit hindi pa lubusang tumatama ang makasaysayang snowstorm na nakaampang manalasa sa Estados Unidos. Sinabi ni New York Mayor Bill de Blasio na ngayon ay ang period na maituturing na calm before the storm. Subalit lubhaan niyang mapanganib ang bagyo kaya mas mainam na manatili sa mga tahanan. Nasa 58 milyong mamamayan ang tinatayang maaapektuhan ng bagyo. Inaasahan ang hanggang 3 inches na taas ng snow at 112 km per hour na lakas ng hangin. Nakataas na ang blizzard at winter storm warnings mula Maryland hanggang Maine patungong Canada. Ayon kay New York Governor Andrew Cuomo, hindi joke ang ma-stranded sa mga lansangan kaya dapat anyang manatili na lang sa loob ng bahay ang mga tao. Kaugnay nito ay nagpalabas na ng travel ban ang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island at Massachusetts upang hindi na ma-stranded pa sa lansangan ang mga tao. Sa ngayon, kansilado na ang Amtrak trains mula New York patungong Boston. Isinailalim na sa state of emergency ang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts at New Hampshire. Sarado na ang lahat na paaralan sa Northeast America. Umaabot naman sa 6,000 flights ng eroplano ang nakansila bunsod ng winter storm Juno. Nakansila rin ang mga Broadway shows maging ang NBA games. Ang United Nations headquarters ay na-shutdown at hindi natuloy ang mahalagang event para sana sa pagunita ng ika-70 anibersaryo ng Holocaust. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. World Boxing Organization President kumpiyansang matutuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Sana may detalye si Bombo Kevin Fuentes. Bombo June, sa kabila ng mga lumalabas na espekulasyon hinggil sa pinaplansyang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay nananatili pa rin kumpiyansa si World Boxing Organization o WBO President Mauricio Sulaiman na mangyayari ang laban ngayong taon. Ayon kay Sulaiman, patuloy nilang ginagawa ang lahat upang maisakatuparan ang kabang-abang na big fight. Iginiit pa nito na mangyayari ang sagupaan ni Pacquiao at Mayweather dahil nandyan umano ang pera, public awareness at atensyon ng mga fans. Kung maalala, sa mga nakalipas na araw ay nangamba si Sulaiman sa kadahilanan na hindi muli matuloy ang mega fight na 7 taon nang hinihintay. Sinabi ni Sulaiman na kailangan munang isantabi nila Mayweather at Pacquiao ang mga bagay-bagay at intindihin ang kanilang pagharap na matagal nang inaabangan ng boxing fans. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ang WBO sa fight contract ng dalawang kampo. Samantala sa NBA, dinumina ng Memphis Grizzlies ang Orlando Magic sa score na 103-94. Nagsilbing susi ang double-double ni Zach Randolph at Marc Gasol. Nakasungkit si Randolph ng 24 points at 10 rebounds, habang may 16 points at 10 boards naman si Gasol para sa Grizzlies. Tinalo rin ng Oklahoma City Thunder ang Minnesota Timberwolves sa talaan na 92-84. Umiskor si Russell Westbrook ng 18 points, kung saan may 13 points at season-high 19 rebounds si Serge Ibaka. Hindi naman naglaro si NBA superstar Kevin Durant dahil sa injury sa kaliwang paa. Sa kabilang dako, tinabakan ng New Orleans Pelicans ang Philadelphia 76ers sa score na 99-74. Nagkaroon ng 32 points at 10 rebounds si Anthony Davis para sa Pelicans. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ang kinoronahang Miss Universe katuparan daw ng kanyang pangarap ang makatira sa New York. Habang ang umano'y pagkakaroon ng lahing Pinay ni Miss Jamaica, usap-usapan ngayon. May detalye si Bombo Nes Kayabian. Maingay ngayon sa iba't ibang social networking sites ang lumabas na impormasyon na may lahing Pinay si Miss Jamaica Cassie Fennell na tinanghal bilang 4th runner-up sa 63rd Miss Universe pageant. Sa mga kumakalat kasi na blogs at maging sa ilang pahayagan, sinabi umano ni Fennell sa isang panayam na Pinay ang kanyang ina na siya nagturo sa kanya na isabuhay ang Filipino values at isa rito ang pagiging humble sa kabila ng mga achievements sa buhay. Pero hati ang reaksyon ng mga netizens
kung saan mayroong mga nagduda, habang may ilan naman ang tila convince agad sa mga naglabasang artikulo. Sa ngayon ay biniberipika pa ng Bombo Radio ang Instagram account ni Miss Jamaica kung saan inihayag naman ito na parehong Jamaican ang kanyang mga magulang. Nabatid na marami ang umalma sa pagiging runner-up lamang ni Miss Jamaica dahil tila ninakawan daw ito at usap-usapang may kinalaman dito ang kanyang pixie haircut o napakaiksing buhok na taliwas sa pangkaraniwang mga long hair ng Miss Universe contestants. Samantala, katuparan ng pangarap para sa kinaranahang Miss Universe 2014 na si Paulina Vega ng Colombia ang panalo nito kahapon. Ayon kay Vega, matagal na niyang pangarap na makatira sa New York at ngayon ay dream come true na ito. Nais ng bagong Miss Universe na maging halimbawa lalo na sa mga kabataan kung saan hindi anya mahalaga ang kagandahan dahil ang mainam ay ang talino at mabuting puso. Tinalo ni Vega ang mahigit 80 mga kandidata para masungkit ang ikalawang Miss Universe crown ng Colombia. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Martes, January 27, 2015. Muli sa ating mga headlines, hepe ng PNP SAF sinibak matapos ang pagkamatay na mahigit sa 40 mga miyembro sa engkwentro laban sa MILF dun sa Maguindanao, habang mahigit sa 300 miyembro ng PNP SAF na kasamahan ng mga nasawing pulis sa Maguindanao ay accounted na. Militar itinangging may pinugutan ng ulo sa mga nasawing pulis. Opisyal ng Special Action Force na nasawi doon sa MILF encounter, pinahihinto na sana ng kanyang pamilya sa pagiging polis. Liderato naman ng Senado tiniyak na re-resolbahin ngayong araw ang isyu sa pagpapaaresto kay Makati Mayor Junjun Binay. Huweteng dahilan daw ng pagpatay ng NPA sa kaanak ng kilalang pamilya ng politiko doon sa Cagayan Valley. Pagtugis, pinag-iibayo sa 8 mga nakatakas na bilanggo sa Provincial Jail ng Basilan. International news, 6 na estado sa East Coast ng Amerika na sa state of emergency na. Rehiyon paralisado dahil sa makasaysayang winter storm. Balitang sports, World Boxing Organization President kumpiyansang matutuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Sa showbiz, kinuronahang Miss Universe, katuparan daw ng kanyang pangarap na makatira sa New York. O mano'y pagkakaroon ng lahing Pinay di Miss Jamaica, usap-usapan sa internet. Para sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Matutukan ng mga exclusive videos, live video streaming ng Bombo Network News. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes yan hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News. So like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at